naabutan nila, talagang mukhang sanay na sanay si Bangag Junior sa ganyan, tapos ibinulsa niya. So tama ba yun? Ang sabi na, hindi ka naman mag-act ng ganyan para sa isang pinla. Grabe nagmamadali. Sanay na sanay sa abutan itong si Mr. President Bangag. Sanay na sanay sa abutan, ibang klase. Tingnan. Alam niyo mga kababayan, hindi ho tayo magtataka kung itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Martin Tambaluslos Romualdez ang makita natin doon sa ilalabas na video nitong si Vice President Sara Duterte na kung saan magkakaalaman na kung sino nga ba ang amo nitong si Risa Hontiveros, nitong si Antonio Treliling at nitong si Franz Castro. Dito ay malalaman na ho natin kung sino talaga ang tumitimon dito sa mga individual na to para banatan etong mga Duterte, no, para talagang mawasak ho nila sa papalapit na 2025 midterm election. Yun lang naman ho yun. Pero ang sigurado lang dito ay mapahanggang sa ngayon sa daming aligasyon at sa daming iskandalong pinupukol dito kay Vice President Sara Duterte. Mapahanggang sa ngayong oras na to kinatatakutan pa rin ho ang impluwensya nitong si Vice President Sara Duterte ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Yun lang ho kaligayahan natin dito. No? Pagkakita nyo ng video, i-like nyo na ho yan. No? Dahil yun lang ho ang nagpapasaya sa atin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo hong pinakaunang makita sa ating mga reaction video pagka meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, meron lang ho akong gustong linawin sa ating mga kababayan. By the way, yung pag-uusapan ho natin dito, pati itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, yung heavy luggage, diniscuss ho niya ng mabilisan dyan sa kanyang live na yan kanina. At tayo ay makikibalita kung ano yung mga punto de vista nitong si Attorney Trixie kaugnay dyan sa pinaliwanag na yan nitong si Ma'am Sastrugando Sasot. No? Makikibalita ho tayo. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ko lang i-remind itong mga Talyanista at Ensaymada kasi pinapasalamatan ho nila ang administrasyon itong si Marcos Jr. Tayo naman wala naman hong problema. Wala naman problema kasi alam naman ho natin ang katotohanan at kung sino nga ba ang may utak kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng tulay diyan sa Northern Mindanao. Ito mga kababayan, panoorin ho natin. Ito ho yung groundbreaking ceremony. Grabe magpa-groundbreaking ceremony itong si Tatay Digong. Walang ilaw kasi hindi ho siya mahilig sa Hindi ho siya mahilig sa publicity. Basta alam niya, basta ako magtatrabaho ako, ito ang tamang gawin. Kasi ito ang tamang dapat gawin ngayong mga panahon na to. Kasi build nga nung mga panahon na yon. At ang katabi ho niya dyan, yang si Mark Villar. In fairness nung naging DPWH Secretary ang si Senator Mark Villar ngayon, talagang nagtrabaho. Talagang bumilib ho tayo dito kay Senator Mark Villar. Talagang yung pagiging senador niya, pinagtrabahuhan niya. At talagang maging tayo bumilib dyan sa mama na yan noong panahon ni Tatay Digong. Pakinggan natin ito mga kababayan. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ayan ho. Good afternoon, groundbreaking everyone. ho yan Glad that we have today. Groundbreaking ceremony ng 3-kilometer bridge project across Panguil Bay in Northern Mindanao. Ayan ho. Ayan ho mga kababayan, nakausap nitong si Tatay Diggs, itong si And now we are Mark so Villar. delighted, ladies and gentlemen, to witness the ground. Walang madaming ilaw, walang maraming koloretes, walang maraming media. RTBM lang ho. Saka hindi ho kinukover ng media yan nung panahon ni Tatay Diggs. Kasi ayaw ho nila na nagkakaroon ng mayat maya, merong groundbreaking ceremony, di ba? Build nga. Yung mga Talyanista at Ensaymada, pinapasalamatan ho nila administrasyon. Kesyo, salamat daw President Bongbong Marcos dyan sa proyekto na yan. Siguro, hindi naman ho natin sila pwedeng sisihin. Baka yun ho ang script na bumaba mula sa taas at papunta dito sa mga Talyanista at Ensaymada. Akala ho nila, naumpisahan yan ngayong panahon nitong si Bangag. Wala pa hong flagship infrastructure ang naumpisahan dito sa administrasyon ni Bangag. Wala pa ho.
Kung meron man, yun na lang ho yung hindi nila ma-atras na pag-usapan na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung sila ang tumimon, sila nakaisip, pasensyahan ho tayo, pero wala pa ho. Breaking ceremony of the Pangal Bay Bridge Project to be led by President Duterte. Saka wala hong epal na ano dyan, First Lady. Nandyan, di ba, nung nakita ho natin tong video na to ni Lisa Araneta Marcos, medyo na-triggered tayo. Kasi ano ho yun sila yung nagtrabaho, DPWH, lahat ng problema dyan sa right of way, o kung ano pa man yan, kung yung mga isdang masisira. Kinausap ho lahat ni Mark Villar yan. Yung mga coral reef na, di ba? Kasi sa gitna ho ng dagat yan pero itong si Lisa Araneta Marcos, wala ho siyang kinalaman dyan. Ang dapat nagugupit doon sa ano na yan, diyan sa ribbon na yan, ibigay ho natin doon kay DPWH Secretary at diyan kay Marcos Bangag. Tingnan niyo naman parang siyang presidente. Nauuna pa ho siya sa asawa niya. Siya pa nagwasiwas ng ribbon, anak ng tokwa. Kaka-trigger, no? Oh, yan The Pangal Bay Bridge will connect Tangub City in Misamis Occidental and Tubudlano del Norte. It is a 2.3 kilometer two-lane Misamis, sa ano yan? Doon sa lugar ng naging kaaway ni Kong Marcoleta. Yung si Uwaminal. Misamis. Congressman Uwaminal. Kung hindi ho nagka-pandemic, tapos ho yung project na yan. Napasinayaan ho siya ngayon 2024. Dapat na 2021 pa lang pala ho. Tapos na yan. Ganun ho talaga. Hayaan na natin, bigay na ho natin. Pero overdue na ho pala yung ano na yan, yung pagbubukas ng yung bridge na yan. No? Ito, nakita nyo na, kayong mga Talyanista at Ensaymada, huwag kayong magbida-bida. Napapahiya kayo sa social media, masyado kayong epal. Ito, si Lisa Araneta Marcos, mana kayo sa amo nyo. Wala naman siyang kinalaman dyan. Baka nga ho noong pinaplano yung Pangal Bridge na yan, etong si Lisa Araneta Marcos, pakape-kape lang ho dyan sa may dyan sa, yan ho. Our reality. Nako. Ano madamang kinalaman mo dyan? Ano madamang contribution mo dyan sa tulay na yan? Ang kapal ng mukha mo, madam, sa totoo lang. Ang kapal ng mukha nitong si Lisa Araneta Marcos. At saka yung mga minions ho nila sa social media, talagang ibinibigay ang credit dyan sa bridge na yan kay Marcos at kay Tambaloslos at dyan kay Kaya alam na alam ho pagka yung script nitong mga Ensaymada at Talyanista at yung mga trolls, dyan sa pagbubukas ng bridge na yan, pinapasalamatan ho nila itong si Marcos Jr., Tambaloslos at si Lisa. Wala kakaya, anong kinalaman nyo dyan? Dapat di nga ikaw ang gumupit ng ribbon Sa kapal ng mukha mo at sa mahilig kang magbida-bida. So tayo, babanatan natin yung palaka na yan. Dahil talaga babanatan natin yan. Ako po. Wala. Yan hindi talaga natin palalampasin yung mga ganyang klaseng kabalbalan na nangyayari sa ating administrasyon. In the first place, wala kang mandato. Ang trabaho mo, first lady, paligayahin mo lang asawa mo. Yun lang. Maliban doon, madam, wala ho kayong karapatan mangialam, manghimasok sa kung ano mang transaksyon sa pamahalaan, yung pagbubukas ng mga sino ho kayo? My goodness. Ito mga kababayan, balikan ho natin itong abutan na nangyari kahapon. Pasadahan natin ng mabilisan kasi si Binibining Maharlika, kaninang umaga, meron ho siyang sundot dito sa issue ng abutan na to. Kung ano man ang inabot kay Marcos Jr. na yan, hindi ho tayo sigurado kung sinasabi nila candy daw, pulburon daw. Kasi kulay puti, di ba? Tayo ayaw naman ho nating bigyan ng mali siya yan. Kasi merong naglabas ng larawan pin daw yung ibinigay kay Marcos Jr. Kaso sa lahat ho ng video na naglabasan, parang pulbus ho yung inabot sa kanya. Parang base sa ating malabong mata, parang kayo, ano sa tingin nyo yung inabot na yan kay Marcos Jr.? Ito, panoorin nyo ho ito mga kababayan. Yan Saka, halimbawa kung pin talaga yan. Ito kung pin talaga yan, ito ho mga kababayan, tingnan nyo. Talagang sanay na sanay kasi sa abutan itong si Bangag, tingnan nyo.
yung paghawak ho niya, hindi yung, di ba, kung pin yan, bibigyan ka ng pin. Halimbawa, ito yung pin. Ayan, ito yung pin. Binigay siya yung pin. Ganyanin mo lang yung hawak sa pin. Hawakan mo lang ng ganyan. Baka ipakita mo pa nga. Kaso ang ginawa ho nitong si Marcos Jr., talagang tinago niya, ilinipat niya sa isang kamay niya, sabay bulsa sa kanyang bulsa sa tagiliran, no? Yun ho ang ginawa niya. Tingnan niyo mga kababayan. Kung pin yan, hindi ka naman mag-act ng ganyan para sa isang pin lang. Ito po, tingnan niyo. Grabe nagmamadali. Sanay na sanay sa abutan itong si Mr. President Bangag. Sanay na sanay sa abutan, ibang klase. Tingnan niyo mabilis Grabe naman. Kita niyo kung paano sinikwat at linagay sa kanyang bulsa yung Kasi kung candy yan o kung pin yan, hindi mo kailangan kasi matigas mafe-feel naman itong inaasahan mo? Ito ho ang tanong diyan ano bang expect ni Marcos Jr. diyan sa inabot sa kanya na yan na pasimple? Polvoron ho ba? Kasi base sa ating doon sa bilis ng kanyang kamay, sanay ho talaga siyang yung kaliwaan ba? Magaling ho siya, magaling itong si Marcos Jr. Naku, kala mo siguro hindi ka makikita ng mga netizen. Ito mga kababayan, pakinggan natin ito si Binibining Maharlika. So, is it pin or polvoron? So, maugong in the last, I think, 24 hours na ang nakalipas, ay huling-huli na mayroong abutan itong inabot as in yung certain, I forgot the name, no? Yung tupas na may business daw ito na mga pin and coin, chuchu, na sa isang event ay inabutan, nakipagkamay si Bangag dito sa kay Tupas, okay? At inabutan siya ng something na nakalagay sa sachet at ito ay mukhang polvoron, pwede rin yung pin. Pero tatalakayin natin ang mga bagay na yan while driving. Okay, kasi mayroon tayong pinakamahalagang taong imimit ngayong araw na ito. After all my task for the day, for a half day lang actually, hapon na. So, ito, at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Game. Ano ang take nyo? Well, hindi ko mabasa sa yung aking mahiwagang salamin. Okay, tingnan dito. Hindi ko mabasa habang nagsistop tayo, tingnan natin. Ano ang take nyo? Polvoron ba yon or what? Alam mo kasi yung gesture ni Bangag, mga palangga, yung gesture niya at ang gesture nung nag-abot ng item, di ba? Good item yata yun, di ba? Good item, good. Ayan, nakikita ko ng inyong mga alindog. Good item. Namumula ang aking Feslac. Alright, game. si Moni, Channel Vlog. Si Casey, si Cora, ayan, mega basa-basa pa rin. Okay, wag na yan kasi baka, clear. Okay. Kasi yung aking salamin for lang yun, reading. Wag na tayo magbasa, madjongga tayo dito. Okay. Polvoron ba yon or pin? Kasi yung palusot nila pin. Mukha namang pin, pero rin polvoron. Kasi pwede naman ilagay yung polvoron sa pin. Pero ito lang yung take ko. Alam nyo, may PSG. Diba? May mga bodyguard o asungot si Bangag Jr. May protocol mga kababayan, may protocol sa pagbibigay ng mga bagay-bagay, lalo na ang polvoron o anything actually doon sa presidenteng Bangag. Whether presidente Bangag, matino, may mga protocol yan. Magalaw itong may protocol yan kung ano yung mga inaabot. Pero yung abutan nila, talagang mukhang sanay na sanay si Bangag Jr. sa ganyan, tapos ibinulsa niya. So tama ba yun? Ang sabi na hindi pa ho natin napanood to Parehas kami ng obserbasyon nitong si Binibining Maharlika. Magaling talaga to si Madam mahusay. Ang iba, ayos. Pang sanay nga di ba? Ang bilis pang sunog or ano ba tawag dito? Pang ano tawag dyan? Pang lang daw sa Riswela na naman. Mga supporter ng taong bayan.
Okay? Patibong. Okay? Correct. Parang booby trap. Sana malaglag na. Nadala na ho eh. Kasi noong Code Blue biglang lumabas kinabukasan tong si Bangag. Nakakadala ho talaga kaya ayaw na ho natin SSC ng napakatindi itong mga ganitong klaseng issue. Baka kasi etong Malacanang sinasadya ho nilang gawin yan para mayroong medyo pag-usapan sa social. Tayo naman pinag-uusapan natin. Kahit naman hindi siya abutan ng ganyan, siya pa rin naman ho topic natin dahil puro kapalpakan nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Si Bangag dun sa booby trap. Dali na nga, gumagalaw to. Okay, walang Bangag ayaw the magstay. booby trap. So, ipagpalagay na natin na pin nga yun. Bakit ganun yung manner ng abutan ng item na yun? Kung hindi ba naman bangag, kabangag-bangagan ang mga buwaka ng Genemes. Ano ang tinatago? Kasi kinano ko may nagsend sa akin. Shout out kay Cathy Binag. Thank you palangga. I miss talking to you. But anyway, ayan palaban yan. So, baka si Cathy Binag, alam niya yung taong yan. Baka kasama yan sa nagpupulburon, di ba? Yung Ay, nga pala, no? Yan, na meron nakapagkwento sa akin, nanonood daw itong si Ma'am Cathy Binag. Madam, shout out dito kay Madam Cathy Binag. Palakpakan ho natin. Itong Ma'am Cathy, no? Hindi lang ho napakatapang yan. Napakaganda rin ho ng si Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Tuloy. Ng pulburon or pin. Sabi kasi nila, focus nyo, pin yan. Tandaan ninyo, ang mga illegal na pulburon, illegal na mga items, saan ba nilalagay yan? Kung nanonood kayo ng mga Netflix series, ang pulburon ba inilalagay nila na as is? Hindi. Ang iba dyan, nilalagay sa gulong, nilalagay sa pekpek, di ba? Buti na lang nakatukag. Yung iba linalagay sa singsing, linalagay sa pendant, linalagay sa kung anong pwedeng paglagyan. Pero yung huling binanggit nitong si Binibining Maharlika, totoo rin naman ho yun. Yung iba, pinapalunok pa yan Correct. Lalagay sa kipay ni Lisa. O, pwedeng Kipay ganon. Papalunok mo or whatever. Tapos, di ba, nakakita nyo naman yan. Pero ang punto de vista natin dito, bakit ganon yung manner, okay, ng abutan nila. Si Madam kaya napapanood niya video. O video ko yung ginagawa mo na reaction video. Ganun ho talaga, Madam. Ng items. Diba? So, maaring may pin pero nakatago yung pulburon doon. So, doon yung makikita, mga kababayan, na itong butang inang Marcos Jr. na ito ay talagang nuknukan sa kasindikatuhan. Bakit? At saka nag-fail. Diba? Nag-fail din yung PSG doon. Dapat imbestigahan yon. Meron na ba silang real nag-statement na ba? Well, wala naman tayong asahan na statement na matino dito sa mga pulboronic na ito. 'Di ba? Dahil puro naman sinungaling ng mga buwaka ng Genemes na yan. So, yung mga ganyan, baka mamaya anthrax yun, o lason yun, or something. 'Di ba pinoprotektahan ang presidente? Whether bangag, pinoprotektahan nga ng mga putang inang yan Yung duran-duran nga, kunyari, pinalabas nila, nagregalo ng kaibigan. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag, hindi nila mailabas kung sino ang kaibigan na nagbigay ng regalo na yan ng duran-duran na aabutin yun ng $1.5 million, ang gastos doon. Hindi nila maipaliwanag. Now, ito na naman, nag-abot na naman na pin daw ganun. O, let's say patibong, ganun yung patibong saan sa amin? Di, mga gago kayo. Bakit kailangan magpatibong-patibong ang presidenteng ng ganyan? Di ba? Para i-capture kunyari. No, that's not patibong. Yun ay sanayan sila sa mga pailalim o mga illegal na transaksyon. Ipagpalagay na nating pin yun. Baka yung pin na yun, mayroong pocket, may pouch. Di ba? Gaano lang ba karami yung sinisinghot ni Bangag na pulburon na naiwang white residue dito doon sa araw ng Kagitingan. 'Di ba? So, ang gobyernong Bangag, well, failure naman talaga sa number 1. Iimbestigahan mo 'yon. Ano yung inabot? Why you allow that? Random personalities, even kakilala, supporter, kaibigan, na makalapit na may inabot na gano'n. That moment na nakita nyo, dapat inimbestigahan nyo na. Pero bakit hindi nila inimbestigahan? Alam ni Bangag kung ano 'yon kasi kakilala nyo yun
Sabihin pare, kunyari, kailangan kong tumira na talaga kailangan ko magpakabangag Pwede ba, kunyari, lagyan mo mag-abot ka ng PIN, total, nagninegosyo ka naman ng PIN, yan ang business mo, palalabasin na lang natin na PIN ang inabot mo, pero sa ilalim nun, mayroong certain grams na naka-attach, o nakadikit na pulburon. Diba, mga palangga? So, yun, number 1, iimbestigahan, ano yung items, ano yung inabot niya. Okay? At bakit kailangan mag-abot siya ng pasikreto? Kung meron siyang connection sa taong yun kay Tupas, 'di ba? Bakit hinahayaan ng mga PSG, okay? Ng mga asungot, 'di ba, ng junior na ganun-ganun na lang na makalapit ang isang, let's say, Addictus Benedictus o kung sino mang tarpulano. Delikado ho kasi yun. Nakukuha niyo ho ba yung point nitong si Binibining Maharlika? Pwede hong, minsan kasi hindi na kailangan na i-inject o kung ano pa man yan. Madampi lang sa balat yung mga delikadong chemical. Napakadelikado ho nun, mga kababayan. Tapos, may binigay ka, rekta sa presidente, bawal ho yun. Yung, hindi ho natin alam, baka kasama sa instruction ni Marcos Jr., merong mag-aabot sa akin, huwag yung pipigilan. Lahat ng lalapit sa akin, okay lang yan, kasi merong aabot sa akin yung mga yan. 'Di ba? Na mag-abot, PIN, pwede siyang tusukin or something. Sabi ko nga, pwedeng may lason yun. Kasi 'di ba bine-verify yan, even mga packages na binibigay sa presidente, 'di ba? Merong yang control. Meron yang protocol, control, investigation, ano ba ang laman ng package? Even 'di ba sa pagkain, yung mga chef diyan, 'di ba? Kinakain muna yan ng yung pagkain, baka may lason, baka magurgur. Buti sana kung, anyway. So, yun mga palangga. So, yung pag-abutan nila ay isang malinaw na posible na ang inabot sa kanya ay pwedeng ang PIN, let's give them the benefit of the doubt, at may nakadikit na, let's say for example, ganito lang naman ang, di ba, ang inaano niya, yung tinitira niya na pulburon. So, pwede talaga yun mga palangga. Pwedeng pulburon yun at kunyari, papalabasin na lang na PIN. Basta tayo PIN. Ang lason laman para magurgur si Bangag. Sabi ni Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, lumipat na ho tayo dito kay Ma'am Attorney Trixie Cruz Angeles. Game. Okay, ito. So, ano yung heavy luggage issue? Mayroong kasi Heavy luggage issue korporasyon. Okay, yung casino dito, alam niyo na yung casino na yan. Kung di ako nagkakamali, it's under Tiger Resorts. Yung ang may-ari niyan, mayroong may-ari niyan, nagkaroon ng corporate dispute, intra-corporate dispute sa Japan. Okay? Yung may-ari nung company na oust ng mga anak niya. Si na-oust, yung patriarch, pumunta dito sa Pilipinas. Yung pag-aari kasi nila, yung main property ng kanilang korporasyon is the casino here. Pagdating dito, the casino was being managed by the father nga, the person who was ousted. So, challenge nila, nagkaroon uli ng dispute dito. The case before the Chancery Court in Delaware involves whether or not they can use this special kind of contract, special kind of acquisition ng corporation. Magmo-merge sana yung dalawang korporasyon para yung isa may makapasok sila ng additional na pera. But in the meantime, meron silang dispute with the father. Okay? Siya po yung nakakuha siya ngayon ng TRO sa Supreme Court. So that was the reason for the heavy luggage. Alright, let's go to the heavy luggage. According to the decision of the court, nagbayad findings ito ng court. Okay, so nagbayad daw ang mga ito, ang ano bang company yan? Yung subsidiary intervenor company, supposedly kay Speaker Martin Romualdez ng maraming pera that it involved being brought in heavy luggage. Supposedly to pay off daw members of the judiciary of the Supreme Court. Pero kung babasahin ninyo yung decision, despite this,
despite this, hindi nag-decide ang court in their favor. Ito lang important na part dun na we're talking about the corruption angle, di ba? So in spite of the delivery of money na allegedly sasabihan ibabayad daw sa Korte Suprema, hindi nila nakuha yung desisyon na gusto nila. Instead, ang gumalaw according to the decision ay ang DOJ, yung Executive Department. So DOJ possibly with the approval of the Office of the President. So tapos sila po ang gumalaw para mabawasan, para malipat yung management ng korporasyon from the father who was managing it here to the the other family members na nanalo dun sa kaso sa Japan. So, ang sinasabi ngayon is that itong findings ng court are worthy of investigation by the Office of the Ombudsman because there's supposedly an attempt to bribe daw. Ewan natin kung talagang umabot dun sa punto na yon kasi hindi nga nila nakuha yung decision nila, which means it's not likely that the court took the bait, di ba? In fact, nakalagay dun sa decision, the Philippine Supreme Court refused to play ball. Oh. So, ang posibleng nangyari dito, given that there was there was a delivery of money, bakit gumalaw ang DOJ? So, ang dito, ang dapat tinutuunan ng pansin is not just the speaker but the DOJ secretary as well. Kasi Naku po. supposedly, according to the findings of the Chancery, Pati ho itong si Boying dapat ho palang silipin dito sa nangyari na to. Kasi pag upo ni Bangag yang si Boying na ho ang sa DOJ, di ba? Court in Delaware, na ang gumalaw is the Executive Department. So, ngayon, given that this has already reached the attention of the speaker and he refused to comment on this, kumbaga, the ombudsman, motu proprio, having notice of this particular case, can on its own conduct an investigation into the officials involved here. Naku po. Pero malabong mangyari ho yun. Ay, yung mga panahon na to Okay, pasensya na, this is going to be a short live kasi akala ko mata-traffic ako. Usually kasi pag tina-traffic ako, nagla-live ako. Andito na kasi ako, malapit na ako dun sa clinic. Hindi ko akalain na mabilis lang pala ito. So, yan po yung primary na reason kung bakit pinagtutuunan natin itong pansin ito. The court case itself is a corporate issue as to whether or not this particular kind of merger is acceptable or can be considered. Pero na-discuss din yung mga attempts nila dito sa Pilipinas to try to get around it. So yung mga tao na allegedly nagbayad dun sa mga opisyalis ng Philippine government still lost the case. Ayun. Pwede bang maging House Speaker si Marcoleta kung manalo si VP Sara, kung nasa House pa rin si Marcoleta? I assume so, but it will really depend on who the majority is sa House. So that will, alam nyo, yung mga ganyan, it takes negotiations. It really depends. One, kung presidente si Inday and she uses her political will para yung mga tao niya, yung mga nag-head ng mga strategic committees, at saka sila din yung kaibigan din niya yung may hawak na yung speaker, then it's easier for her to it's easier with the friendly Congress, di ba? Na not only to manage the office of the president and to manage the cabinet and all the other interests of the executive, but also because they have money because yun nga di ba, the purse strings are held by the by Congress. So I will be back. I apologize that this was a very very Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natapos ang actually 12 minutes lang, 12 minutes ho yan. Meron pang naunang video diyan itong si naunang topic na tinalakay itong si Attorney Trix. Pero kung gusto niyo puntahan, punta lang ho kayo sa Luminous
by Attorney Trixie Cruz Angeles yan namin paglinawan. Sa YT at sa FB nandun din ho sila. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung di nyo pa napanood tong video na to, click nyo lang. Alin natin Pilipinas.